Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4, Quarter 1, Aralin 5, Pagkilala sa Sariling Pananampalataya. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Magandang buhay! Kumusta? Handa na ba kayong matuto ngayong araw? Kung oo ang iyong sagot, simulan na natin. Ang ating aralin ay tungkol sa GMRC para sa ika-4 na baitang. At ito ay may paksa na pagkilala sa sariling pananampalataya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Narito ang mga kasanayan at layunin para sa ating aralin. Naipakikita ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng mga paraan ng pagsamba at pagsunod sa mga tagubilin ng kinabibilangang pananampalataya. Number 1, nakapaghahayag ng mga mahalagang aral ng kinabibilangang pananampalataya. Number 2, na ipaliliwanag na ang pagkilala sa sariling pananampalataya ay nagsisilbing gabay upang mas mapabuti ang mga kilos at mailapit ang sarili sa Diyos. At ikatlo, na isa sa kilos ang mga aral ng kinabibilangang pananampalataya. Narito ang mga nilalaman. Pagkilala sa sariling pananampalataya. Una, ang aking paniniwala at pananampalataya. Ikalawa, mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa pananampalataya. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Magbigay ng 5 pangunahing karapatan ng bawat batang Pilipino. Narito ang mga karapatan. Una, maipanganak, magkaroon ng pangalan at bansang kinabibilangan. Ikalawa, maging malaya at magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Ikatlo, magbigay ng pagkakataon na makapaglaro at oras na maging malaya. Ika-4, magkaroon ng magandang edukasyon. Ika-5, malayang maipahayag ang sariling pananaw at opinyon. Ika-6, mahasa sa kakayahan. Ika-7, makatira sa mapayapang pamayanan. Ika-8, mabigyan ng proteksyon laban sa mga abuso, panganib at karahasang dulot ng gulo at alitan. Ika-9, maipagtanggol at mapagsilbihan ng ating pamahalaan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gamit ang estratehiyang Think, Pair, Share, gawin natin ang mga sumusunod. Una, piliin ang katabi sa kanan bilang kapareha. Ikalawa, pagmasdan at pag-aralang mabuti ang mga larawan sa kaugnay na paksa isa. Ikatlo, sagutin ang mga tanong tungkol sa ipinakitang larawan. At ika-4, isaalang-alang ang aktibong pakikinig at ang paggalang sa nagsasalita.
Narito ang mga tanong. Una, ano ang unang bagay na naisip niyo habang pinagmamasdan ang mga larawan? Ikalawa, ano kaya ang layunin ng mga tao sa larawan? Ang ginagawa ng isang tao ay galing sa kaniyang paniniwala. Sa ginagawa nila, makikita natin na ang mga tao sa larawan ay naniniwala ng may Diyos. Hindi lamang sila naniniwala, ang kanilang paniniwala ay isinasabuhay nila. Sila ay nananampalataya kaya nagdadasal sila. May ibang tao na naniniwala na may Diyos, ngunit hindi sila nananampalataya sa Diyos. Sa sariling gawa sila nananampalataya, kaya hindi sila naglalaan ng panahon sa pagdarasal. Ika nga, kahit ang mga masasamang tao ay naniniwala sa Diyos. Sa aralin natin, matutukoy natin ang ilan sa ating pinaniniwalaan. Mauunawaan rin natin ang kaibahan ng paniniwala sa pananampalataya at matututuhan natin ang mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa pananampalataya. Narito ang ating unang paksa, ang aking paniniwala at pananampalataya. Piliin sa ibaba ang mga larawan na nagpapakita ng iyong paniniwala. Gumawa ng sanaysay ukol sa larawang napili mo. Narito ang halimbawa. Ang ikalimang larawan ay nagpapakita ng aming bahay-sambahan. Ang Islam at Kristiyano ay dalawang malalaking relihiyon sa Pilipinas. Ang mga tagasunod ng Islam ay tinatawag na Muslim. Ang mga Kristiyano naman ay sumusunod sa buhay at turo ni Jesus. Sa ibaba ang mga paniniwala at turo ng Islam at Kristyanismo. Una ay ang paniniwala. Islam. Sa Islam, ang mga Muslim ay naniniwala sa isang Diyos na tinatawag na Allah at si Propeta Muhammad ay kaniyang sugo. Kristiyano. Ang mga Kristiyano naman ay naniniwala sa Diyos na ipinahayag o ipinakilala ni Jesus sa kaniyang turo at buhay. Ikalawa ay ang banal na aklat. Islam. Sa Islam, Quran ang pinagbabatayan ng mga turo sa Islam at ang buhay at turo ni Muhammad ang sinusunod. Sa Kristiyano naman, ang Biblia ang banal na aklat ng mga Kristiyano. Ang buhay at turo ni Jesus ang modelong sinusundan ng mga Kristiyano. Ikatlo ay ang pinakamahalagang aral. Sa Islam, ang 5 pangunahing turo o 5 pillars of Islam ay ang pagsagawa ng pagpapahayag o confession, panalangin, pag-aayuno o fasting, pagbigay ng abuloy, at ang paglakbay patungo ng Mecca sa abot makakaya. Kristiyano naman, ang pangunahing turo ay pagmamahal sa Diyos at kapwa, pagpapatawad at pagsunod sa mga aral ni Hesukristo. Ikaapat ay ang bahay-sambahan.
Islam, ang mga Muslim ay nagsasamba sa moske. Kristiyano, ang mga Kristiyano naman ay sa simbahan. Para sa ating gawain bilang 2, ito ay may pamagat na ang aking paniniwala. Batay sa ating pagtatalakay, punan ang mga puwang kaugnay sa iyong paniniwala. Narito ang iyong susundan. Ang aking paniniwala. Ako ay isang blank. Naniniwala ako na si blank ay blank. Ang aklat na batayan ng turo namin ay blank. Ang pinakamahalagang aral para sa aming paniniwala ay blank. Kami ay nagsisimba sa blank. Sa ilalim nito, pakisulat ang pangalan at lagda. Ang pananalig o pananampalataya ay iba sa paniniwala. Ang paniniwala ay turo o aral na pinaniniwalaan. Ang pananampalataya naman ay ugaling taglay ng tao na nagpapatibay ng kanyang ugnayan sa Diyos. Pagsasabuhay ng pinaniniwalaan ay nagiging kaugalian. Anuman ang kinabibilangang pananampalataya, ang mananampalataya na taimtim ang pagtitiwala ay sumusunod sa mga tagubilin at aral sa kanilang paniniwala. Ang taong may sampalataya ay buong pusong sumusunod at nagiging kaaya-aya ang mga gawi. Anuman ang kinabibilangang paniniwala, ang mahalaga ay ang pagsasabuhay at pagsunod sa mga mabubuting aral. Kaya nagagabayan tungo sa mabuting buhay at pakikitungo sa iba. Nakakatulong ang pananampalataya sa pag-iwas sa hindi magandang gawain. Kung ang pag-iisip ng isang tao ay puno ng mabubuting turo at sinisikap niya itong isabuhay, mahuhubog ang kanyang buhay ayon sa mabubuting aral ng kanyang pinaniniwalaan. Kahit sa kahirapan, ang nagsasampalataya ay may kaagapay sa lahat ng oras. Hindi siya nawawalan ng pag-asa. Mapagpasalamat at mapagmahal ito dahil puno ng mga magagandang aral ang puso at isipan. Nagtitiwala ito na makakamit ang adhikain sa buhay. Ang tunay na mananampalataya ay may pag-asa at lakas sa pagharap sa hamon ng buhay. Patuloy itong kumakayod at kumakatok dahil alam niyang bubukas ang pinto. Narito ang ating gawain. Paniniwala ba o pananampalataya ba ito? Tukuyin kung paniniwala o pananampalataya ang tukoy ng mga sanaysay. Number 1. Ang sabi ng Biblia ay makapangyarihan at mabuti ang Diyos. Paniniwala o pananampalataya? Ang sagot, paniniwala. Number 2. Isa sa turo ng Islam ay ang pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Paniniwala o pananampalataya? Tama, ito ay pananampalataya. Number 3. Isinasabuhay niya ang aral na magpatawad sa kapwa kaya hindi siya nagtatanim ng galit. Paniniwala o pananampalataya? Ang sagot, pananampalataya.
Number 4, sinisikap kong maging mabuti dahil naniniwala ako na mabuti ang Diyos. Paniniwala o pananampalataya? Ang tamang sagot, paniniwala. Number 5, naniniwala siya na mahal siya ni Jesus kaya hindi siya nawawalan ng pag-asa. Paniniwala o pananampalataya? Ang tamang sagot, pananampalataya. Number 6, kayod ng kayod lang siya, may awa ang Diyos. Paniniwala o pananampalataya? Ang tamang sagot, paniniwala. Number 7, hindi natitinag ang kanyang pananampalataya kaya hindi siya nanghihina. Paniniwala o pananampalataya? Tama, pananampalataya. Number 8, marami siyang alam na turo pero hindi naman niya ginagawa o isinasagawa. Paniniwala o pananampalataya? Tama, paniniwala. Number 9, madasalin siya at napakasipag din sa pag-aaral. Paniniwala o pananampalataya? Ang sagot, pananampalataya. Number 10, magaling lang siya sa pangaral pero hindi sa gawa. Paniniwala o pananampalataya? Ang tamang sagot, paniniwala. Narito naman ang ating ikalawang paksa, mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa pananampalataya. Kung tutuusin, lahat ng paniniwala ay may magagandang aral. Ngunit kung hindi ito pahahalagahan, mananatili itong aral lamang. Hindi ito magkakaroon ng magandang epekto sa buhay. Ang pagpapahalaga sa pananampalataya ay nakikita sa gawa. Ang sumusunod ay mga nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga magagandang aral na ating pinaniniwalaan. Una ay ang panalangin. Ang iba ay nananalangin ng tahimik sa kanilang silid. May iba namang pumupunta sa simbahan para magdasal at magsindi ng kandila. Para naman sa iba pa, ang panalangin ay naaayon sa nakasanayan ng ritual sa pagdarasal. Ang saloobin, mga hinaing at kabigatan ng isang tao ay ipinapaabot sa Diyos. Humihingi ang nananalangin ng lakas, tulong o dunong sa pagpapasya. Ang dalangin ay nag-uugnay sa atin sa Diyos. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nakikipag-usap at nakakaharap ang Diyos. Ang dalangin ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga kabigatan at problema. Ang biyaya ng Panginoon ay napapaabot sa atin sa pamamagitan ng Kanyang presensya. Ang mga panalangin ay nagbibigay ng liwanag at patnubay sa mga hamon ng buhay na nagpapalakas sa espiritual na paglalakbay ng isang tao.
Ang nakalulugod ay ang kagandahang loob na bunga ng magagandang pakikipag-ugnay sa Diyos sa dalangin. Ganito rin ang epekto ng pagsamba kung saan may aral na natututuhan sa kinabibilangang pananampalataya. Bunga nito, karamihan ay matulungin at may pag-unawa sa kapwa. Ikalawa ay ang pagsamba. Ang pagsamba ay nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa puso ng mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang sarili sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin, pag-awit at pagsasagawa ng mga serbisyo, nararamdaman ng mga mananampalataya ang presensya at pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay. Ito ay nagdudulot ng kasiyahan at kapayapaan sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa buhay. Ang regular na pagsamba ay nagbibigay ng lakas at gabay sa mga mananampalataya sa kanilang mga desisyon at pagkilos sa buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa Diyos, natututuhan ng mga mananampalataya na magtiwala at sumunod sa Kanyang mga utos. Ang pagsamba ay nagbubunga ng pagbabago sa mga ugali at pag-uugali ng mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng regular na pakikisama sa mga kapwa mananampalataya at pag-aaral ng mga aral ng Diyos, natututuhan ng mga tao na maging mas mabuti at maawain sa iba. Ang pagmamahal at paglilingkod sa kapwa ay nagiging bahagi ng kanilang buhay, na nagbubunga ng pagkakaisa at pag-unlad sa kanilang komunidad. Sa kabuuan, ang pagsamba sa tunay na Diyos ay nagbibigay ng kaganapan at kahulugan sa buhay ng mga mananampalataya. Ito ay naglalayo sa kanila mula sa kawalan at nagbibigay ng patnubay at layunin sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, natatamasa ng mga tao ang kagandahan at biyaya ng espiritual na buhay na hatid ng kanilang ugnayan sa Diyos. Ang pagsamba ay nagdadala sa atin ng kagandahang loob ng Diyos. Ang ikatlo ay pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay nagbibigay ng kaalaman at unawa sa mga aral ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbasa at pag-unawa sa mga salita ng Diyos, natututuhan ng isang tao ang mga prinsipyo at mga utos ng Diyos na magtuturo sa kanya kung paano mamuhay ng maayos at makadiyos. Ang pag-aaral ng banal na kasulatan ay nagpapalakas ng pananampalataya at nagbibigay ng gabay sa pang-araw-araw na buhay. At ang ikaapat ay pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay isang mahalagang aspekto ng buhay na nagbibigay daan patungo sa tunay na kaligayahan at pagpapala. Sa bawat utos na ibinigay ng Diyos, mayroong layunin at kabutihan na naidudulot sa atin. Kahit na minsan ay hindi ito agad nauunawaan.
Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos ay naipakikita ang ating paggalang at pag-ibig sa Kanya. Kaya tayo ay sumusunod sa Kanyang mga utos, ipinapahayag natin ang ating pagtanggap sa Kanyang otoridad at pagkilala sa Kanyang karunungan. Sa pamamagitan nito, lumalalim ang ating ugnayan sa Diyos at lumalawak ang ating pag-unawa sa Kanya bilang ating mapagmahal na Ama. Higit sa lahat, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nagdudulot sa kapayapaan at kaligayahan sa ating puso. Kadalasan, ang utos ng Diyos ay nauugnay sa ating pakikipagkapwa. Sa pagkilos natin ayon sa Kanyang mga tuntunin, natatamo natin ang tunay na kalayaan mula sa kaguluhan ng mundo at mula sa kasalanan. Ang pagtugon natin sa Kanyang pag-ibig at biyaya ay nagbubunga ng kapayapaan at kagalakan na hindi matutumbasan ng anumang kayamanan o karangyaan sa mundo. Narito ang mga tanong. Una, itala ang 4 na pamamaraan ng pagbibigay halaga sa pananampalataya batay sa mga larawan at pagtatalakay. Ikalawa, itala rin ang mga resulta ng pagpapahalaga sa pananampalataya sa buhay ng isang tao o mga bunga. Mga bunga ng pagpapahalaga sa pakikipag-ugnay sa Diyos. Babasahin ng mga mag-aaral ang talakay ukol sa mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa pananampalataya. Habang binabasa ito ay hahanapin ng mag-aaral ang mga bunga ng iba't ibang paraan ng pagbibigay halaga sa pananampalataya. Isulat ang mga pamamaraan ng pagbibigay halaga sa pananampalataya sa baba ng puno at ang mga bunga sa paggawa nito. Pamamaraan ng pagbibigay halaga sa pananampalataya. Una ay ang panalangin. Narito ang mga bunga. Una, nag-uugnay sa atin sa Diyos, nagbibigay ng kapayapaan sa kabila ng kabigatan at problema. Ikalawa, nagdadala ng liwanag at patnubay sa mga hamon ng buhay. Ikatlo, nagpapalakas sa espiritual na paglalakbay at nagbibigay ng lakas, tulong o dunong sa pagpapasya. At ikaapat, nagpapalaganap ng kagandahang loob at pag-unawa sa kapwa. Ikalawa ay ang pagsamba. Narito ang mga bunga. Una, nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa puso ng mga mananampalataya. Ikalawa, nagbibigay ng lakas at gabay sa mga desisyon at pagkilos sa buhay. Ikatlo, nagbubunga ng pagbabago sa ugali, nagiging mas mabuti at maawain sa kapwa. At ikalima, nagbibigay ng kaganapan at kahulugan sa buhay, nagbibigay ng patnubay at layunin. Ikatlo ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Narito ang mga bunga. Una, nagpapamalas ng pananampalataya at nagbibigay ng gabay sa pang-araw-araw na buhay. Ikalawa,
nagbibigay ng kaalaman at unawa sa mga aral ng Diyos na nagtuturo kung paano mamuhay ng maayos at makadiyos. Ang ikaapat ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Narito ang mga bunga. Una, nagpapakita ng paggalang at pagbibigay sa Diyos. Ikalawa, nagpapalalim ng ugnayan sa Diyos at nagpapalawak ng pag-unawa sa Kanya bilang mapagmahal na Ama. Ikatlo, nagdudulot ng kapayapaan at kaligayahan sa puso. Ikaapat, nagbibigay ng tunay na kalayaan mula sa kaguluhan ng mundo at kasalanan. Narito ang batayan sa pagmamarka, batay sa sagot sa punuan at mga bunga. 10 puntos ang pinakamataas, 1 puntos naman ang pinakamababa. Narito naman ang isa pang gawain. Ako ngayon at mga bunga ng pagpapahalaga ko. Pananampalataya na gusto ko. Narito naman ang batayan sa pagmamarka. 10 puntos ang pinakamataas, 1 puntos naman ang pinakamababa. Para sa ating pabaong pagkatuto, kasama ang katabi, ang mag-aaral ay gagawa ng isang tagubilin o pangaral para sa kanilang klase ugnay sa aralin. Gawin itong madaling maaalala, nagbibigay inspirasyon at mapanghikayat ng mabuting adhikain. Narito ang halimbawa. Huwag kalimutang magdasal at pagsamo, sapagkat sa panalangin ang lakas at tiyaga ay mapapasa iyo, tagumpay ay makakamit mo. Batayan sa pagmarka, 5 puntos ang pinakamataas at 1 puntos naman ang pinakamababa. Para naman sa ating pagsusulit, itugma ang mga salita sa kaliwa sa salaysay sa kanan. Number 1, pananampalataya. Ang sagot, letter B, pagbibigay halaga sa paniniwala sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga mabubuting aral. Number 2, moske. Ang sagot, letter E, bahay-sambahan at dalanginan ng mga Muslim. Number 3, Kristiyano. Ang sagot, letter D, ang tawag ng relihiyon na sumasampalataya kay Jesus na anak ng Diyos. Number 4, Islam. Ang sagot, letter G, relihiyon ng mga Muslim. Number 5, Muslim. Ang sagot, letter K, naniniwala na si Muhammad ay propeta. Number 6, krus. Ang sagot ay letter M, napakahalagang simbolo para sa mga Kristiyano. Number 7, panalangin. Ang sagot, letter A, paraan ng sariling pakikipag-ugnay sa Diyos.
Number 8, Biblia. Ang sagot ay letter I, banal na aklat ng mga Kristiyano. Number 9, Quran. Ang sagot ay letter H, banal na aklat ng mga Muslim. Number 10, paniniwala. Ang sagot ay letter L, aral at turo na isinasaisip at pinaniniwalaan. Mahusay mga bata! Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!